Nagkaroon nga ng hand, foot, and mouth disease yung anak ko dahil nahawa siya sa pinsan niya. Hindi ko alam na meron na palang ganun yung pinsan niya. Tapos dinala ko pa doon, nakipaglaro pa siya sa kanya. Iyak nang iyak yung anak ko at namumuyat. Kala ko dahil sa titing yun, hindi pala, meron na pala siyang ganito. Yung unang gabi na iyak nang iyak yung anak ko at namuyat, wala pa tong mga to sa paa niya. Kinabukasan ng gabi, doon pa namin nakita na meron na siya sa paa. Kala nga namin chicken pox o kaya naman nagkaroon ng dengue kasi nga nilalagnat. Yun yung unang gabi ng pamumuyat ng anak ko. Talagang iyak siya ng iyak. Kala ko talaga titing. Nagpabili pa nga ako ng titing gel sa Mercury para nga matanggal yung sakit ng bagang niya. Ito naman pagkagising namin, actually wala pa nga pala kaming tulog. Naglalaway si Sky, namamaga yung labi niya, tapos malaki yung pisngi niya. Meron na pala sa bibig niya, kumbaga meron na siyang singaw. Yun sa mouth disease na talaga kasi hindi ko nga nakikita kasi hindi niya binubuka yung bunganga niya or yung bibig niya. Yung video na nakita nyo kanina, kuha yun sa CCTV namin. Pati tubig ayaw niya, pinapadede ko ayaw din niya kasi nga masakit yung mga nasa bibig niya. Pag umaga okay siya, kumakain siya, umiinom, dumidede, pero pag tumungtong na yung alas 6 or pag gumagabi na, nag-iiba na yung ugali niya, dun yata sumasakit. Itong second night na ito, doon namin nakita yung sa paa ni Sky, kailangan namin chicken pox. Yun pala, hand, foot, and mouth disease na siya. So yung third night, sabi ko ipa-check up na namin kasi nga kung chicken pox siya, sigurado mangangati yung anak mo, mahihirapan siya at lalong mamumuyat. Pero doon namin nalaman na yun pala, hand, foot, and mouth disease na pala siya. Tapos niresetahan siya ng doktor, ito yung presyo, at ito din yung mga gamot na binili namin. Yung mga gamot na binigay ng doktor ay para sa mild lang ha, since konting-konti lang talaga yung mga nasa paa ni Sky, tapos iilang piraso lang sa kamay, yun medyo marami lang sa bibig, kaya yun yung nireseta niya sa amin. Tapos yung isang gamot naman para makatulog kasi nga namumuyat siya, pangatlong gabi na ito at namumuyat pa nga rin siya, pero simula lang nakainom siya ng gamot, ayan, umokay na yung tulog niya at nakakakain na din siya. Huwag niyo munang ilabas yung mga anak niyo mga mi para hindi sila mahawa, viral na viral kasi talaga to mga mi, tapos laway and direct contact, dun mahahawaan yung mga anak ninyo. Halimbawa yung hinawakan ng batang merong ganito, tapos hinawakan ng anak ninyo, sinubo niya sa bibig niya, yung kamay niya, ayun, mahahawaan na siya. Yung sa anak ko, mild lang, kaya hindi na kailangan ng antibiotic, mga gamot lang para makatulog, para sa kati, at saka hindi ko nakikita nangangati yung anak ko, kasi kukunti nga lang yung mga meron siya. Yung sa bibig naman niya, sa soft palate yung meron, kasi nung binukaka nung pedya yung bibig niya, doon niya nakita yung mga nasa bibig niya, pero sa labas wala masyado. So kita nyo naman dito, okay na yung anak ko.